family-friendly, global vision, and a holistic approach to thinking and living, unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Every hour of every day, any family member can watch. Hope is educational, inspirational, focusing on lifestyle and health, and offering programs for young and old alike that teach culture, positive values, and spirituality. It takes a global network to be in touch with planet Earth's global community. Hope broadcasts everywhere in the world with 7 global channels, and we're affiliated with more than 50 media production centers on 6 continents. The result? Hope Channel provides a diverse cultural programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. It's also part of an international conduit of educational institutions, churches, retail outlets, and hospitals that represent a solid economic base. And Hope Channel viewers are loyal, encouraging friends and neighbors to watch. Why? Hope viewers believe that Hope Channel not only enhances living, but changes lives through its compelling lineup of programs. Documentaries, taking your subscribers around the world and back through time, visiting places where history was made. Fascinating biographies that open up the lives and times of people who made a difference in society. Travel programs that transport the viewer around the world, demonstrating how people work together to make a better planet. Inspirational programming challenges viewers to experience the joy of discovering faith values and offering spirituality as an important part of a balanced lifestyle. Health and lifestyle programs teach disease prevention and make healthy living simple and attractive. Hope Channel programs provide invaluable support for developing healthy relationships and strong communities. Diverse and positive programming. A global infrastructure and network. A commitment to family-friendly programming 24 hours a day, 7 days a week. This is Hope Channel, your source for quality of life programming. You're watching Hope Channel around the world. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ako po ang inyong lingkod si Pastor Julio Amurao. Samahan po ninyo kami ng aking kasama ngayon sa isang tanging pag-aaral upang saliksikin ang tungkol sa mga kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Ngayon po ay kasama ko muli si Pastor Danny Conojas upang magbumati sa inyo. Magandang araw din ho sa lahat naming minamahal na manunood at Pastor July, magandang araw din ho. Ngayon po ay tayo muling sama-sama sa isang buong oras dito sa ating programang Let God Be God. At tungkol sa ating Panginoon, Pastor Conejos, alam natin na napakarami ng mga pananaw tungkol sa Panginoong Diyos. Ilan ba talaga ang ating Panginoong Diyos? Meron nagsasabi na isa, may nagsasabi na 3. Ano nga ba ang katotohanan? Ito'y napaka-gandang paksa at nangangailangan ating liwanagin sa isang tanging pagtalakay at pag-aaral. Subalit alam natin na kailangan natin ng tulong ng Panginoon. Kung kaya nga, Pastor, pwede po bang tayo ay manalangin? Okay, manalangin ho tayo. Amin pong mahabaging Panginoon, salamat ho sa panahong ito na mayroon kaming mapag-aralan ho namin ang napakahalagang paksa na ito. Amin pong hinihiling na ipagkaloob mo po sa amin ang karunungan upang sapat namin na maunawaan itong
paksa na ito. Salamat ho na kami po ay tatanggapin ho ninyo at ang karunungan ay mapasa amin ngayon sa pangalan ni Jesus. Amen. Pastor, tuloy-tuloy tayo sa ating pagtalakay ngayon. Yung bang salitang Trinidad ay makikita? Kasi yung Trinity ay karaniwang itinatranslate, sinasalin, Trinidad. Ito ba'y masusumpungan sa Biblia? Kaya nga, naging controversial, hindi naman siguro controversial, pero naging interesado at para bang mainit ang talakayan dito sa paksa na ito. Kasi sa katotohanan, yung term, yung salita mismo na Trinity, na sinasalin natin na Trinidad, hindi yan masumpungan sa Biblia. Ngunit, ang konsepto na inilarawan sa salita na yon, yun ang makikita sa Biblia. Pero Pastor, di po ba yung salitang Trinidad, di pa ito yung paniwala at pagkaunawa na merong tatlong persona sa kadyusan at ito'y isa dun sa mga parang mga views ng mga Kristiyano ngayon? Karamihan sa mga Kristiyano tinatanggap itong pagturo na ang Panginoon ay iisa lang. Kaya ang statement sa ating pananampalataya ito, mayroong isa lamang Diyos, yun ay Father, Son, and Holy Spirit. They are three co-eternal, co-equal person. So, three co-eternal, co-equal person. The Father is fully God, the Son is fully God, the Holy Spirit is fully God, yet there is only one God. Pero Pastor Dan, hindi ba, bago tayo pumalaot ng malalim tungkol dito sa tinatawag na Trinity, bagaman ito yung parang naging intro natin, meron pa rin merong mga denominasyon na yun nga, yung hindi sila niwala, merong tatlong persona, at alam kong ito sa history, meron ding pinagmulan ito ng mga Kaya nga, sa ngayon, Pastor July, mayroong tatlo na malalaking ideya kung ano talaga ang Diyos. Kung ano ang Diyos. Isa dito, ang pananaw nila sa Diyos, yung tinatawag natin ang konsepto na ito, tawagin natin na modalistic view about God. Modalistic view about God. Pwede bang anong pag-ibig sabihin? Itong modalistic view about God, isa din ang concern nila. Ang concern nila, yung monotheism, na yung kaisipan na mayroon lang talagang isa na Diyos. Isa ang Diyos. In quantity, isa. In quantity, isa. Kaya ang sabi nila sa modalist, dahil isa lang ang Diyos, yung term na Father, ginamit yan sa isang Diyos na yan nang nagpakilala siya sa kapanahonan na yon bilang Ama. Okay? So nagpakilala siya bilang Ama, yung personality o yung pagpakilala bilang anak, wala pa yon. So Ama lang talaga siya. So isa lang. So sa period na yon, sa panahon na yon, nakilala siya na Ama. Wala yung anak, wala yung banal na espiritu. Dumating ang panahon, nagpakilala na rin siya na anak. Nang nagpakilala siyang anak, wala na rin yung Ama. Kasi isa lang talaga eh. Alone, solitary. So parang one at a time. One at a time. Nang nagpakilala siya na banal na espiritu sa kapanahonan natin ngayon, ayon sa kanila, wala na yung Ama, wala na yung anak. Espiritu na lang talaga. Pagkatapos, sabi nila, sa hinaharap, sa darating na panahon, magpakilala ang Diyos bilang all in all. May talata din sila yan na binabasihan sa paniniwala na yun. So parang tatlo din, pero one at a time. Hindi. Isa lang talaga nakita sa tatlo na moods. Okay. Isa lang talaga, pero tatlong modes. Tatlong modes. Mode of the Father, Son, and the Holy. Or pwede natin sabihin na yung era. Era of the Father. Kanya-kanyang kapanahunan. Era of the Son. At saka era of the Holy Spirit. In the future, God will become all in all. Ang view na yan ay modalism. Modalism. Paano natin yun makita ngayon? Mayroong mga tao na sinasabi na ang Ama sa Old Testament,
Si Kristo sa New New Testament. Testament. Modalism yun. And then, nung wala na si Jesus Christ nang umakit sa langit, Holy ito naman Spirit. ang kapanahunan ng banal na Banal Espiritu. na Espiritu. Modalism. Yung ang tawag concern doon. nila, para bang na talagang na-achieve nila yung pagpahiwatid na isa lang talaga. Aha. Yun ang pinaka-logic, yung monotheism doon. Okay. Ano naman yung tinatawag nilang Arianism? Ang Arianism, isa din ang layunin. Okay. Ipakilala na mayroon lamang isang Diyos. So ang concern is monotheism. Monotheism. Sabi nila, ang Diyos na ito na isa ay nakilala na Ama. Okay. Pero mayroon siyang anak. Pero yung anak niya ay manunubos, pero hindi Diyos, Hindi Diyos. kagaya ng Ama. Kagaya ng Ama. Ito ay inappoint lang na Ama para maging tagapagligtas. Ito din ay may sinimulan. Hindi kagaya ng Ama na eternal. Eternal, walang pinagmulan. So, So, mula sa walang hanggan. Oo. Ang So, ginagamit sabi ng nila, terminology. ang Ama, hindi yan, kaiba yon sa anak. Mhm. Ang Ama, tunay na Diyos. Ang anak, hindi Diyos. Ang Espiritu, kaiba din sa anak. Mhm. Hindi sila magkaisa. Kaiba sila. Pero ang Espiritu at saka yung Ama, walang kaibahan. Kaya ang mga Aryans naniniwala na ang banal na Espiritu ay Diyos, sapagkat ang banal na Espiritu hindi personalidad na separate o hiwalay sa Ama. Mhm. Sinasabi nila na ang banal na Espiritu, extension, kapangyarihan ng Ama. Influence ng Ama. So, Kasi Aryans yun. Ang aking pagkaalam itong tinatawag na Arianism, ito'y nagmula sa pangalan ng isang tao. O si Arius. Isa siyang presbyter doon sa Alexandria. At siya ang nagpasimula ng Siya ang ganitong uri nagpasimula. ng paniniwala tungkol sa Panginoong Sa Diyos. Panginoon. Nasabi niya, si Kristo ay may simulan. Kaya noong nagparada sila sa City of Alexandria, sinigaw nila yung salita, yung mga salita na sinasabi, there was a time that he was not. Mhm. Ang nire-refer, Mayroong ang panahong ating hindi Panginoong siya, Hesus, mayroong panahon na hindi siya Nag-i-exist. Okay, kaya siya ay merong simula. Mayroong At ito ay kabaligtaran doon sa kalagayan ng Ama na walang pinagmulan, o pinagmulan. mula sa walang hanggan, Oo. from eternity. Aba, para pa lang sa kanila ay kung pareho ang tayo ng Ama at ng Banal na Espiritu, ang anak ay lumalagay na parang Kasi ang banal na espiritu naman sa kanila, hindi hiwalay sa Ama. Ang banal na espiritu, hindi personalidad. kaya lang hindi Kapangyarihan, personal. Kapangyarihan. influensya ng Ama. Now, puntahan natin yung ating sinimulan kanina, itong tinatawag na Trinitarian view. Ang pangatlo, yung Trinitarian view. Okay. Ang Trinitarian view, ganito ang paniwala, Pastor. Mayroon lamang isang Diyos. Isa Okay. lang ang Diyos. Isang Diyos. So, nire-retain yung paniwala ng monotheism. One God. One God. Isa lang ang Diyos. Ang Diyos na ito ay Father, Son, and Holy Spirit. Sa ating paniniwala, sila ay, this is a unity of three co-equal, co-eternal being or person. Uh-huh. So, isa lang ang Diyos. The Father is fully God. Hindi 90% ang pagka-Diyos ng Ama. Mhm. Hindi rin 90% ang pagka-Diyos ng Anak. Hindi rin 90% ang pagka-Diyos ng Banal na Espiritu. Pareha sila na 100% God. Uh-huh. Tatlong personalidad, pero isa lang ang Diyos. Natatandaan ko, magkaklase tayo doon sa isang klase. Pinakita ng ating professor yung Diagram. Diagram. Kaya may diagram tayo dito na makikita sa ating mga manunood na ganito yon pag-illustrate. Kasi madali kasing ipahayag itong konsepto na ito kung may diagram tayo. Uh-huh. At naalala ko yun, God, okay. The Father is God, Yeah. the Son is God, the Holy Spirit is God, but the Father is not the Son, the Son is not the Holy Spirit, and the Father is not the Holy Spirit. Oh, ganun yon. Ibig sabihin, isa sila sa substansya sa kadiyusan. Subalit, distinct sila as personality. Okay. So,
isang Diyos, Oo, pero tatlong persona. tatlong persona. Medyo mahirap na unawain. Kasi nais po nating ipaalam sa ating mga manunood na ang tinatalakay ho natin dito, mga kaibigan, ay tungkol sa kadiyusan. Kung kadiyusan na ang pag-usapan, ang atin pong rason, ang atin pong logic, ay ati po ipailalim sa pagpahayag ng Panginoon sa atin. Mhm. Kasi misteryo ito. Aha. Ang Panginoon ay infinite. Tayo ay finite, di ba? Walang hangganan, Walang hangganan yung pero tayo Panginoon. may hangganan. Tayo may hangganan. Marami tayong bagay na hindi maunawaan. Kaya sa Trinity, ang pinakamahalagang prinsipyo sa pag-unawa sa paksa na ito, Pastor July, is yung tinatawag na humility, yung pakumbaba na attitude. Hindi natin ipairal yung rason natin sa ibabaw ng pagpahayag ng Panginoon sa kanyang sarili. Tungkol sa kanyang sarili. Tungkol sa kanyang sarili para Tamang-tama sa atin. yung title natin, Let God Be God. Oh, let God be God. Kung ating aalamin at dapat malaman ang tungkol sa Panginoong Diyos, hindi yung views ng tao, Oh, kundi yung mismong ang Panginoong Diyos. ang Panginoon. Let God be God. Kasi sabi ng Biblia, walang nakakaalam sa Father maliban sa anak. Kaya ngayon, nalaman natin ang katangian ng Ama kasi naparito yung anak eh. Naalala ko, Pumarito Pastor, yung isang talata sa Biblia na ito yata yung madalas na binabasa ng yung monotheistic view about God, at hindi nila nais tanggapin na merong tatlong persona. Oo. Yung nasa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 6, Versikulo 4. versikulo 4, at nais kong basahin ito para mapakinggan at least maunawaan din ng ating mga taga-panood. Ang sabi dito ay ganito: Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Isang Panginoon. Ah, Kaya sa English, our God, our Lord is one Lord. one Lord. One Lord. Na ngayon, yun ay Shema. Yun ay salita Shema. na, Shema. na tinuturo ng isang Hudyo sa kaniyang anak sa pag-upo, pagtayo, bago matulog. Tinuturo yon. Aha. Inilagay yan sa mga poste ng kanilang bahay. Yun nga ang binabanggit dito sa mga sumusunod na talata. Oh, yun ang ano yan, yun ang tinuturo nila. Na ini-emphasize yung monotheism, na mayroon lang talagang isa na Panginoon. Pero dapat po nating tandaan na itong monotheistic beliefs na inihayag dito sa Deuteronomy, ang kontra nito ay polytheism, yung paniniwala na mayroong maraming Diyos. So mono, isa lang ang Diyos, mayroong polytheism, yung maraming Diyos. Pero ang Trinidad, ang paniniwala sa Trinity, hindi yan polytheism. Aha. Ang paniniwala sa Trinity, sang-ayon din sa Deuteronomy Kapitulo 6, versikulo 4, na monotheism. Naalala ko nang minsan na ito'y atin ding parang napag-usapan. Meron kang binabanggit na gamit ng mga salitang Hebreo na nagbibigay linaw o maaaring makapagbigay ng linaw na kung ano talaga ang dapat nating pagkaunawa dun sa salitang isa. Oo, yun ang mahalaga doon nating tingnan. Kasi sa atin yung isa, para bang solitary being. Yung sa quantity, Aha. wala talaga. Alone. Pag ito ay isa, ito lang talaga. Ah. Kasi kung ganun, hindi yan isa. Okay. Hindi ba? Oo. Hindi ba? Ganun ang operasyon ng ating logic eh. Yung salitang sinalin ng isa sa Tagalog yan, Isa. sa salitang Hebreo yan, Pastor July, is ikad. Ekad. Hindi ko masyadong alam kung paano yan bigkasin. Pero pagka-transliteration yan sa Hebrew Bible is ikad. Okay. Yung ikad, kung sinalin na isa. Pero kung tingnan natin sa ibang occurrence sa salita, magdadalawang isip tayo kung ano ba talaga yung ikad. Kasi kung tingnan ho natin sa Biblia, ang ikad parang isa, pero isa in a sense of a unity of persons or beings. Tulad ng sa
sa napakahalagang occurrence sa ikad na yan, yung Genesis chapter 2, Genesis chapter 2, verse 24. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina, at makikipisan sa kanyang asawa, at sila'y magiging isang laman. Yung isang laman dyan, Pastor July, ang salita diyan ay ikad din. Ika din. Ikad. So, ikad. So, alam ni Moses, kasi si Moses ay marunong. Yeah. Kasi yung iisa na salita, mayroong ibang words na ginagamit sa Hebreo yan. Yung salitang yasid. Yasid. Kung yasid, strictly alone, solitary. Bakit hindi yasid ang ginamit ni Moses doon sa mag-asawa na si Adan at saka si Eva? Kasi ang mag-asawa, kung kayo ay ikinasal na, kayo ay magiging isang laman. Pero ang katotohanan, dalawa kayong personality. Dalawang diba? persona. Dalawang persona, pero nagiging isa. Okay. Dahil sa tinatawag natin na covenantal relationship Relationship, yung ugnayan. in marriage. Yeah, ha? Pero dito sa Trinity, ang Panginoon nag-exist na Trinity sa walang sinimulan, di ba? Walang simulan, yung eternity. So hindi lang ito relationship ang pagka-distinct nila. Pwede kaya nating sabihin na yung salitang yasid, okay? Yasid, na ang maaaring kahulugan nito ay yung only one. Yung modalism, Okay? reasonable yung view ng modalism kung yasid ang ginamit. Kung sa yasid ang ginamit. At yun ay parang ang tinutukoy nito yung tinatawag na bilang or quantity. Oo. Pero pwede kaya natin sabihin na pag ang pinag-usapan natin yung tinatawag na ekad, this is equality. Quality, kaya sinatawag nila na fellowship. Pwedeng Fellowship. ganon, pero mas biyan pa dyan. Higit pa sa Higit pa doon, kasi ang kadiyusan naman, hindi lang quality. It's about being, because God is a personal being. Pag sinabi kong quality, Pastor, yung quality, yung uri ng samahan. O samahan. Okay, Oh. yung uri ng relationship, yung uri ng samahan na namamagitan nga sa kadyusan. Oh, ibig sabihin, yung uri ng samahan yon, mayroong iilang persona na may pinagsamahan. Hindi ba? So that's it. So, ganun yon. So, kaya yung Deuteronomy chapter 6 verse 4, although nag-emphasize sa monotheism, but it is not denying the concept of pluralism diyan sa kadiyusan. Okay, parang hindi na yun inaalis yung puwang na mayroong plurality of persons. of person. Ang ibig sabihin ng mga kaibigan, ang ibig pong sabihin ng plurality of persons ay, alam natin plural, higit sa isa. Okay? Higit sa isa. Pagka higit sa isa, maaring dalawa, Oo. maaring tatlo, and Oo. on, and on. Sobra pa doon. Sobra sa isa. Basta ang ibig sabihin ng plural ay sobra sa isa. Na Okay? ngayon, ang konsepto na yan, Pastor July, mayroong napakaraming ebidensya na makita sa lumang tipan tungkol sa plurality diyan sa kadiyusan. Ibig sabihin ay higit sa isang persona. O higit sa isang persona. Yung plurality. Gaya halimbawa, Pastor, saan tayo natin? Makikita natin halimbawa yung una mismong talata ng talata ng Genesis, Genesis. yung 1 versikulo 1. Hindi ba? Okay. Versikulo 1, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang salitang Diyos diyan, Pastor July, Elohim. Elohim. Yung Elohim, ang plural yon, yung Elohim. Kasi sa Hebrew, ang sign of plurality is yung I am. Kaya heavens doon, hasamayim kasi yun eh. Yung earth doon, haaretz. The earth, it, hasamayim, the heavens. So plural din yung heavens kasi hasamayim. Pero ibig sabihin, hindi natin directing masabi na, Elohim, yun ay nagpahiwatid na Trinity. Hindi yun ang konsepto. Ang konsepto doon na, makita doon na in-address ang Panginoon na parang plural. Higit sa isang Higit persona. sa isang persona. Okay. Pero, yung Elohim, ginamit yun sa pag-address sa isa lang talaga na being. Mayroon ding instances na yung Elohim ginamit para i-address ang iisa lang talaga na personalidad.
Pero marami pang ebidensya na makita natin. Genesis Kapitulo 1:26. Tingnan natin. Ito ay ang aking pagkaunawa. Ito yung panahon na nilikha ng Panginoong Diyos ang tao. Okay? Genesis 1:26. Ganito ang sinasabi dito. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop at sa buong lupa at sa bawat umuusad na nagsisusad sa ibabaw ng lupa. Yung salita natin na ating. So, ang ating, hindi pwede na isa lang. Plural Lalangin yun na, natin, okay? Lalangin natin. Sa English, yung plural na pronoun na us. Let us. So, let us. Ngayon, mayroong mga nag-aaral din sa Biblia, Pastor July, na sinasabi nila itong plural dito, hindi ito plural of beings. Hindi ibig sabihin na mayroong higit sa isang persona dyan sa kadiyusan. Kung di ito ay plural of majesty. Ano naman yung plural of majesty? Yung plural of majesty, natunghayan nila yon sa Middle Ages, na yung mga hari sa Britanya at ibang kaharian sa Europa, ina-address in plural terms. So, yun ay parang isa sign of respect. Oh, sign of respect. Parang na in-address. paggalang. O kings. Pero isa lang ang nakaupo sa trono. Pero teka, parang sa Tagalog, meron din niya. O sa Tagalog, mayroon dyan. Yung may kumakatok sa pinto, binuksan mo. Tanong ka kagad, sino po sila? Eh, Pero hindi isa ba kaya, lang ang hindi ba kaya ganun ang ibig sabihin, ipahiwatig din talatang Pero ang ito? problema, yung konsepto na yan na plural of majesty, walang parallel sa Bible. Yung term na yan na plural of majesty, lumabas lang sa Middle Ages. Walang ebidensya directly na ginagamit yan sa mga hari doon sa Biblia. Meron pa bang instances sa Biblia, sa Old Testament particularly, na nagpapakita ng tinatawag na plurality of person? So yung persona. Maliban dyan, marami pa dyan sa Genesis lang, yung una Genesis nating din. tinalakay dyan. Yung sa 3:22. Basahin ko, Pastor. Oo. At sinabi ng Panginoong Diyos, narito't ang tao'y naging parang isa sa atin na nakakakilala ng mabuti't masama at baka ngayon iunat ang kanyang kamay at pumitas naman ng bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain at mabuhay magpakailanman. Mayroong ang translation dyan, ang pagsalin, Pastor July, parang isas katulad natin, di ba? Sa atin. Katulad sa Which atin. is also pangmaramihan. Pangmaramihan. Ito ay plural din. Sa English, one of us. Okay. Parang isa na, yun ang sinasabi, parang isa na katulad natin. One of us. Mayroon akong teachers na nagtuturo siya, hindi yan ang tama na translation dyan na one of us. Kasi ang particle dyan sa Hebrew is min. So sinasabi niya, one apart from us. Kasi hindi naman naging katulad ang tao sa Panginoon. Pero nahiwalay sa Panginoon. Siguro may rason siya doon. Pero ang dinadrive lang natin dito, Pastor July, is the evidence of plurality. Plurality of persons. Of persons. In the Old Testament. In the Old Testament. Hindi natin alam kung ilan. Kung ilan. Hindi din ito nagsasabi na nagtuturo ng Trinity. Hindi pa maliwanag Hindi, dito sa pasimula. Hindi pwedeng sabihin natin na tinuturo ang Trinity dito. Hindi. Ang tinuturo dito na mayroong plurality, mayroong signal ng mayroong higit sa isang persona. Okay. Diyan sa kadiyusan. Sa aklat ng Genesis, sa aklat ng pasimula, ay maliwanag na ipinapakita na merong higit sa isang persona. Okay, ang kadiyusan. Kaya lamang kung ilan, hindi pa nahayag dito. Hindi nahayag dito. Okay. Sa 11, versikulo 7, mayroon din sinasabi dyan. Hali kayo, tayo ay bumaba. At diyan din ay ating guluhin ang kanilang wika na anupat sila'y huwag magkatalastasan sa kanilang salita. Hali kayo, tayo. Hali kayo, tayo. I see. Let us pa rin Tayo doon. ay bumaba. Tayo ay bumaba. Which is also plural, pangmaramihan. Plural, pang maramihan. Ibig sabihin, may ebidensya talaga sa plurality.
Iyon ang pagpakilala sa Diyos eh. Mhm. Sinabi niya, let us. Let us. Halika. Siguro si Moses, hindi niya naalaman kung ilan talaga. Pero yun ang pagkasulat niya kasi yun ang paghinga Okay. sa Yung kanya. pinag-usapan Oh, natin, yung yun ang pinag-usapan udyok. natin. Oh, Yun ang ang udyok sa kanya sa ng banal na banal na Espiritu. Sang-ayon sa pagpapahayag sa kanya. Oh, kasi ang ating kaalaman tungkol sa Diyos ay galing sa Diyos mismo. Okay. Hindi galing sa atin. Ngayon, may isa dito din na talata na napakaganda ang pagkasabi. Dito naman tayo sa aklat ni Isaiah. Isaiah. At narinig ko ang isang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susuguin ko at sinong yayaon sa ganang amin? Nang magkagayoy sinabi ko, narito ako, suguin mo ako. Kaya mayroon doong tinatawag nila na para bang magkatunggali sa O grammar. parang magkahalo, Mm. merong ako at ang sabi dito, sinong susuguin ko, which is, Singular. singular, pang-isahan. Singular. At sinong yayaon sa ganang amin? Amin is plural. plural, pang maramihan. Pangmaramihan. Higit sa isa. Kaya ito, maliwanag na God was not talking to any other being. Mhm. Yung sinabi ng Panginoon, who will go? Whom shall I send? Sino ang ipadala ko? Pinahiwated sa Panginoon yung kanilang unity, yung kanilang pagkaisa. Mhm. Pero nang sinabi niya sa sumunod na praise, sabi niya, and who will go for us? Mhm. Ipinahiwated sa Panginoon yung pag-address na sa kanilang sarili, us. Hindi yan address doon sa Heavenly Council. Kasi mayroon ding nag-unawa sa plurality na makita natin sa Lumang Tipan, Pastor July, na sinasabi nila ay yung mga plural doon, ang in-address doon ay heavenly courts. Aha. Siguro doon yung mga angelic host kasi mga alagad yun ng Panginoon. Pero hindi yun i-address sa Panginoon kasi hindi naman sila creator. Pag sabi na let us create, hindi naman creator yung ano. So ito yung mga nagpapakitang mga talata sa Lumang Tipan na There is plurality plurality of persons in the Godhead. in the Godhead. What about in the New Testament? In the New Testament, na mayroon din tayo medyo, in the New Testament, pupunta na tayo sa medyo lumilinaw kung ilang persona dyan sa plurality na yan. Aha. Okay? Simulan ho natin sa Matthew. Particularly itong aklat ng Mateo. Oh, Matthew. Alright? Mateo 3. Kapitulo 3. Kapitulo 3 ng Mateo. Oo. This is about the baptism of Jesus Christ. 3:13 na patuloy. Nang magkagayoy na paroon si Jesus mula sa Galilea at lumapit kay Juan sa ilog ng Jordan upang siya'y bautismuhan niya. Datapwat ibig siyang sansalain ni Juan na nagsasabi, kinakailangan ko na ako'y iyong bautismuhan at ikaw ang naparito sa akin? Ngunit, pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, payagan mo ngayon, sapagkat ganyan ang nararapat sa atin ang pagganap ng buong katuwiran. Nang makagayoy, pinayagan niya siya. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig at narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. At narito, ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Diyan, mayroon na tayong quantitative reference kung ilan ang nasa plurality sa kadiyusan. Mhm. Kasi noong bininyagan ng ating Panginoong Hesus, nandoon siya kasi siya ang bininyagan. Siya ang bininyagan. Siya ang binautismuhan. Oh, siya yung binautismuhan doon. Tapos, nag-descend yung Holy Spirit like a dove. Bumaba ang banal na espiritu sa anyong kalapati. Anyong kalapati. Pero hindi kalapati ang espiritu, ha? Hindi kalapati. Oh, anyong Anyo lang. kalapati. Okay. Oh, anyong kalapati. Tapos, narinig yung boses. Yung tinig. Yung tinig galing sa langit. Mayroon akong kausap na isang Unitarian, sabi niya, ay yung boses na narinig, hindi yun galing sa langit.
galing yun kay Jesus Christ. Kasi sabi niya, tingnan mo nga yung pagkasabi. Sabi doon, this is. Sabi niya, kung galing sa langit, sinabi sana that is. Kaya sinusunod niya ang grammar, Oo, di ba? oo, grammar. Sa pronoun, pag malapit, hinahawakan mo, this is. Pag malayo, that is. Okay. Pero sinabi ko sa kanya, madali man lang yung i-explain. Kasi ang Panginoon, kahit na doon siya sa langit, nasa lahat siya ng lugar. Kaya sa Panginoon, walang that is. Puro this sa Panginoon. Sa atin lang yun. Pero dito malinaw talaga. Alam mo, sa pag-interpret sa banal na kasulatan, hindi necessary mahanapin natin kung anong dictionary meaning sa word. Tingnan lang natin yung istorya. Yung istorya dito, bininyagan. 3 ang napakita doon. 3. Yung buses, kasi hindi yan pwedeng lalabas ang buses kung walang nagsasalita sa buses na yun. Di ba? Hindi yun masabi natin na recorded lang ang buses na yun. Talagang personal yan. Kasi sa katunayan yan, in-address ng ating Panginoong Isus ang may-ari ng buses na yun na my Father. Okay? So, ibig sabihin, mayroon talaga nandun 3 na. Father, Son, at saka Holy Spirit. Meron pa bang ibang mga mababasa tayo sa banal na kasulatan na nagpapatutuo ng tungkol sa... Kasi in the Old Testament, atin lamang nakita na plural, higit sa isa. Higit sa isa. Maaring 2, maaring 3. Pero dito sa Kapitulo 3 ng Mateo, ay ating makita na 3? 3. Okay? Narito yung anak, referring to Jesus Christ. Narito yung Holy Spirit. At narito yung tinig ng Ama. Pero bukod sa rito, meron pa bang ibang mga yung sa instances sa banal na Mateo kasulatan? din, yung tinatawag natin yung Great Commission. Great Commission. Tingnan natin. This is in the book of Matthew. Oo. At dahil dito ay magsiyaon nga kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa na sila ay inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Dito din, mayroon ding nakita dito, Pastor July, na kagaya doon sa nangyari sa Isaiah chapter 6. Kasi yung salita dito na name, sa Grego is onoma, singular yun. In the name. Pero, sinabi in the name, singular, but Father, Son, and then the Holy Spirit. Spirit. Kaya dito, ang kadiyusan, sa iisa lang na pangalan, kay-iisa lang ang Diyos eh. Pero, mayroong personalidad ang Ama, ang Anak, at saka yung banal na Espiritu. Hindi 4 3 lang talaga. Okay? Ayon sa nakasulat dito. Sila ay makapangyarihan. Sila ho ang dahilan na tayo ay magtuturo, gawin nating mga disciples yung mga tao sa pamamagitan ng pagbinyag, pagtuturo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at saka ng Espiritu Santo. Alam mo, parang ito'y aking ini-imagine sa lumang tipan, doon pa sa pasimula sa aklat ng Genesis, sabi na, let us make man. Oo. Lalangin natin. Na ito'y nagpapakita na yung gaya ng binanggit mo kanina, plurality of persons. So, ibig sabihin, higit sa isang persona. Oo. Kasi lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan. At consistent. Sa takbo ng mga pangyayari sa aklat ng Genesis, ganun din. Ang tao'y naging gaya sa atin. Babain natin sila, ang sabi doon sa Genesis 11. And then, plurality of persons. Parang sabi dito, ay kung ito'y plural, more than one, ilan sila? Ay sabi ko nga, parang gusto kong imagine, parang kurtina na nung buksan ang tabing, ilan ba talaga sila? Ipinakita sa banal in the New Testament, ipinakita, finally, ipinahayag 3. Kaya
mayroon lang kunting ingat dito kasi mayroon din nagsasabi na 3, pero kung minsan yung pagpaliwanag nila sa 3, Oo. hindi sang-ayon doon sa Trinitarian view, yung papaliwanag nila na may Ano ang tatlo. mga iba pang mga Ang iba nilang analogy na ginagamit, analogy? angkop doon sa concept sa modalism. Halimbawa, mayroong nagtuturo na sinasabi na ang Diyos isa lang, kagaya ng isang tao. Siya ay ama, siya ay doktor, at saka siya ay abogado. So yun nga yung sinasabi na kuman, parang isa nga pero panapanahon. Panapanahon. Hindi ganon. Hindi ganon. Hindi ganon. Mayroon talagang 3 distinct personality. Aha. Ang ano lang ito, ang mahirap lang ito, paano ba na itong isa ay 3? Kasi sa mathematics, itong isa, hindi pwedeng equal sa 3. Kaya kung minsan, yung logic sa tao, hindi sapat parang unawain kung sino talaga ang Panginoon. Kaya tanggapin natin ito kasi ito ay biblical. Ito'y biblikal. Ito ang pagpakilala sa Panginoon. Ito ang pagpapahayag ng Oo. Diyos tungkol sa kanyang sarili. Kasi kung minsan, yung mga modalism, para bang in logic, reasonable sila. Mhm. Pero in the Bible, hindi sila parang walang silbi. Kasi tulad na kung sabihin mo na ang personality sa Ama hindi distinct sa Anak Aha. at saka hindi distinct sa Holy Spirit. Aha. Paano natin ipaliwanag yung talata o yung insidente na sinabi ng ating Panginoong Hesus? Kung ikaw ay nagkasala sa Ama, mapatawad yan. Kung ikaw ay nagkasala sa Anak, mapatawad yan. Mhm. Kung ikaw ay nagkasala sa Espiritu, hindi yan mapatawad. Aha. Kung walang distinction, bakit ang kasalanan dito hindi mapatawad dito? Aha. Kung wala ding distinction, bakit banggitin pa itong Ama, Ama, Anak Anak at saka ang Espiritu? Kasi yung sinasabi ni Jesus Christ, kung isa lang talaga, yung solitary being, Aha. walang 3 personalities, mahirap ipaliwanag yung sinabi niya sa Juan. Sabi niya, ako ay pupunta sa Ama, na inyong Ama. Aha. Okay? Yeah, tama. Ako ay pupunta para mapadala yung Banal na mga banal alim. mga aliw, Oh, mga purporter. So kung hindi sila distinct, hindi sensible ang talata na yon. Kasi maaring parang sinabi ng Panginoong Hesus, ako ay pupunta sa Ama, ako din ang Ama. Oo. At ihihilingin ko sa Ama na ipadala ang tagapag-aliw, ako din ang Ako din tagapag-aliw. yun. Bakit hindi nilang diniritso na ako ay pupunta doon at babalik? Aha. Kaya makita talaga natin yung biblical teaching na consistent ayon sa sinabi mo na ang Panginoon ay nagpakilala, isang Diyos, subalit may 3 personalidad. Yun ang biblical na pagpakilala. Hindi man natin lubos maunawaan, tanggapin natin yun. Mabanggit mo yung sa aklat ng The Gospels, ano? Nandito binanggit mo yung tungkol sa galing sa aklat ng Mateo, yung binanggit mo ngayon ay galing sa Ebanghelyo ayon kay Juan. What about yung do we have any in any other epistles or sa iba pang mga aklat sa Bagong Yung Tipan? yung mga benediction, common kasi yun. Yung pag appear ng Father, Son, and Holy Spirit. Common yan na formula ni Pablo na ginagamit. Tulad ng sa ikalawang Ikalawang Korinto. Korinto? Kapitulo 13:14. 13:14, Ikalawang Korinto. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Okay. Yun, malinaw. Ang Ang biyaya, Ang biyaya ng Panginoong Panginoong Hesukristo, Hesukristo. ang pag-ibig ng Ang Diyos, pag-ibig ng Diyos. at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Malinaw. Kasi kung yung pag-ibig, yung biyaya ni Kristo, hindi yun sabihin natin na isa lang yun talaga yun. Yung pag-ibig ng Ama, yun din yung biyaya. Hindi, 3 yun na 3 yun na blessings. 3 pagpapala, Pagpapala biyaya. na ibinigay sa 3 personalidad, pero isa lang na Diyos. Mhm. Kaya doon man lang ang mahirap dito. Paano ba natin ma-maintain na mayroon lang talagang isang Diyos pero mayroong 3 persona, na itong 3 persona hindi 3 Diyos. 3 persona pero hindi 3 Diyos. Isa lang na Diyos. Yun ang medyo
mahirap tanggapin. Meron pa bang ibang maaaring paraan bukod sa mga bagay na ito na yung paraan na maunawaan talaga natin na merong tatlong persona ng kadyusan? Kaya ang logic na ginagamit natin dito, Pastor July, kasi gumagamit din tayo ng logic. Ibig sabihin, rason. Rason. Yung rason. Ang rason dito, yung batay sa kung ano yung nature ng Panginoon. Hindi kung ano yung logic na maunawaan ng tao. Hindi yung nature ng Panginoon. Halimbawa, yung sinabi ng Panginoon, God is love. God is love. Hindi niya sinabi na love is God. God is Love. love. Ang Diyos ay pag-ibig. Yun ang Diyos ay pag-ibig. Yung pag-ibig na yon, hindi pa nalikha ang sanlibutan, ang universo hindi pa nalikha. Nag-exist na yan dyan sa kadiyusan ang pag-ibig na yon. Na ngayon, inherent yan na ang pag-ibig ay hindi mangyari na ang presente lang yung umiibig lang. Kasi bilateral o ano bang description na yun na relationship na mutual yon. Mayroong relationship doon. Paano magkaroon ng relationship kung solitary? Kung solo-solo, Kung solo-solo. paanong magkakaroon ng pag-ibig? Paano magkaroon ng pag-ibig? Samantalang ang pag-ibig ay iniuukol. Oo. Iniuukol sa iba. Oo. Ayan, sa iba. Kaya So, sa hindi solitary ang Panginoon. Yung mga tao na naniwala na solitary ang Panginoon, lumabas din ang kaisipan nila na kailangan ng Panginoon ang kreasyon. Kasi nag-isa siya, malungkot eh. Yun ang parang magiging implication noon. Pero atin din pag-aralan na yung paglalang, hindi yan kailangan ng Panginoon para masolusyonan yung kalungkutan niya. Yun ay expression sa kaniyang pag-ibig. Ibig sabihin, nag-ibigan na sila doon kasi nag-exist sila na Trinity, na lumikha siya para mayroon ding mga tao na makaranas din ng pag-ibig. So, ang parang logical na maaaring ibigay natin na nakan dito, kaisipan ay, maaari bang umibig ng walang iibigin? Di ba? Parang gano'n. Mahirap yun. Hindi maaaring umibig o ang pag-ibig ay hindi maaaring mag-exist kung walang iibigin. Oo. Talagang yung pag-ibig ay isang kaugnayan at relasyong nararanasan ng higit sa isa. May pinag-uukulan. Ang malaking issue lang dito, mayroong mga tao na nagbabasa sa Biblia, binabasa nila ang Biblia, pero hindi nila handang tanggapin anong tinuturo sa Biblia. Kasi talagang mayroon doon na iisa lang ang Diyos. Pero pinaliwanag na natin na ang salitang isa doon is connotes unity of more than one personality kasi ikad ang ginagamit. Ngayon, mayroon pang mga issue dyan kung tatlo ang Diyos, sino ang mas makapangyarihan? Kaya tinatawagan natin, they are co-equal, co-eternal. Ibig sabihin, equal sila. Walang nakahigit. Narinig ko na rin yung tinatawag na yan ng mga nagtatanong, kung hindi anya mataas yung ama, ay bakit sinugo niya yung anak? Oo. So by the word na, sino ba ang mataas? Oo. Yung nagsugo o yung sinugo? Kasi ang binabanggit nila doon, yung ginampanan sa Trinidad, sa Ama at saka sa Anak at sa Espiritu na layunin upang iligtas tayo. So in the context of redemption, mayroong pagkakataon na the Son subordinated to the Father. So may pagkakataon talaga, parang napasakop. O nagpasakop Pero siya. meron ako narinig na bumanggit diyan na sabi nga nung isa, kaya namang ganon, yun ay nandun pa rin sa na kinapapalooban ng kanilang pagkakaisa at pagkakasundo. Right? Kumbaga sa basketball, yun ang kanilang game plan. Oo. Pinagkaisahan nila na talagang ganun ang gagawin. At ito ay alang-alang sa tinatawag na plano ng pagtubo sa tao. Kaya yung sinabi na sa Pilipos, yung sinabi ni Apostol Pablo na Jesus did not count. Hindi niya ipinagmalaki yung kaniyang katayuan. Hindi niya inari ang pagkapantay niya sa Diyos. But he set it aside.
That is a voluntary act of humiliation. Okay, isinaisang tabi niya ang kanyang pagkapantay. Oh, that is an act of subordination. But it doesn't mean na nireduce niya ang kanyang being bilang na maliit na Diyos. Hindi pwede. Mhm. So, ngayon, minamahal naming mga kaibigan, naging maliwanag po ang ating pagtalakay tungkol sa tinatawag na kadyusan. Maliwanag sa aklat ng Henesis na nung likhain ng Diyos ang tao, na ang sabi ng Panginoon, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan. Doon ay agad nating nakita na yung tinatawag na plurality of persons in the Godhead. Yung higit sa isa na persona ng kadyusan. Hindi lamang doon, marami ang binanggit. Subalit, hindi naging tuwiran at hindi agad inihayag kung ilan talaga ang tinatawag na persona ng kadyusan. At samantalang ating patuloy na binubuksan at pinahayag ng Diyos ang kanyang sarili, ay ating nakita na merong tatlong persona. Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. Ngayon, ating nakita na ang Diyos ay pag-ibig. At ang pag-ibig na ito'y iniuukol, hindi sa kanyang sarili, kundi mayroong pinag-uukulan. Ngayon, Pastor Danny, bilang pagtatapos ng ating pagtalakay, ano po ang inyong panghuling salita? Kaya ang talagang explicit o malinaw na konklusyon ayon sa tinuturo ng Biblia, Pastor July, yung tinatawag natin na mayroong plurality, yung affirmation na the Father is God, the Son is God, the Holy Spirit is God, yet there is only one God. At Yun ang tinuturo sa Biblia. At ang pinakamaganda nito ay God is love. Yeah. Tatanggapin natin yun. Hindi na natin questionin kung paano nagiging isa tapos tatlo. Tatanggapin na natin yun. Okay, tayo po ay manalangin sa ating pagtatapos. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa inyo pong dakilang pag-ibig. Ngayon po ay lubos naming naunawaan ang tatlong persona ng kadyusan na patuloy at aktibong umiibig sa sangkatauhan at sila ay patuloy na gumagawa upang iligtas ang bawat isa sa amin. Patuloy na gumagawa sa puso ng bawat tao upang ang bawat isa ay maging kabahagi ng inyong kaligtasan at ng inyong kaharian. Pagpalain po ninyo ang aming mga tagapakinig, lubos nilang maunawaan at kanilang maging kasiyahan na ang Diyos ay nagmamahal sa kanila sa bawat sandali sa tuwi-tuwi na. Marami pong salamat sa inyo pong pagpapala sa amin sa oras na ito, pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong muling panunood at sa inyong oras na ginugol sa amin na kasama ng pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. At muli kayo po'y aming patuloy na inyahan sa patuloy na pagtalakay sa aming patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos sa ating programang Let God Be God. Pastor? Maraming salamat po at hanggang sa susunod.